Hello mga ka-backyard, kumusta po kayo? For today's video mga ka-backyard, isi-check natin ang aking mga parakeets na may mga painakay. At saka mayroon din akong isang customer mga ka-backyard na gustong mag-alaga ng dalawang hand feed na parakeets. So samahan nyo ako mga ka-backyard, tingnan ko yung mga breeders ko kung mayroon ba akong available for hand feed na request niya mga ka-backyard. So tips nga pala mga ka-backyard bago kayo humawak sa mga ibon nyo na may mga painakay. So dapat ibabad nyo muna yung kamay nyo mga ka-backyard sa canary mix para pag once humawak kayo sa mga sisiw ng ibon nyo is nangangamoy canary sila mga ka-backyard. Kasi pag once nakaamoy ang ibon ng ibang amoy mga ka-backyard na humawak kayo sa kanilang mga painakay, is ang tendency po nun mga ka-backyard is maaari nilang patayin yung mga inakay nila mga ka-backyard dahil sensitive kasi ang mga pangamoy ng ibon mga ka-backyard. So ayan, meron pong 4 na painakay ang pair na to mga ka-backyard. Kasi meron tayong isang customer mga ka-backyard na nag-request ng dalawang hand feed. At saka tiningnan ko yung nest box dito. Mayroon namang pinakabunso sa lahat mga ka-backyard. So yung pinakabunso, yung ibigay natin kang ma'am para good talaga for hand feed at para matrain din niya mga ka-backyard. Kasi sabi niya mga ka-backyard, gusto niya mag-handfeed ng parakeets kasi tuturuan daw niya ng mga tricks. Okay naman mga ka-backyard pag once parakeets yung handfeed. Kasi unang-una mga ka-backyard, hindi masyadong mahal. O kung ma-failure ka sa pag-handfeed mo mga ka-backyard, okay lang dahil ang price is mura lang naman. Unlike mga ka-backyard pag once bumili kayo mga ka-backyard ng San Cunyur. So, ang isang handfeed po ng San Cunyur mga ka-backyard is nasa 12k dito sa amin mga ka-backyard. So, depende pa rin sa breeder ang price mga ka-backyard kasi yung iba is marami yung mga binibigay nilang vitamin sa ibon, maintenance sa ibon. So, deserve din nilang magtaas ng price mga ka-backyard sa i-out nila na mga painakay kasi hindi naman madali mga ka-backyard na mag-breeding ng ibon. So, ang next pair na i-check natin mga ka-backyard is yung back-to-back red eye ko mga ka-backyard. At yung cock is double crested po siya mga ka-backyard. So, ito po yung mga painakay nila. So, dalawa lang yung na-produce nila sa akin mga ka-backyard. Dahil yung hen is first time pa niyang nag-alaga ng mga inakay. So, naintindihan ko naman yung hen ko mga ka-backyard dahil first time pa nga niya. Not bad kasi meron naman siyang na buhay na dalawa. So, ang ugali kasi ng parakeets mga ka-backyard, pag once bata pa sila o first time pa sila mga ka-backyard na nag-alaga ng painakay, is maliit lang talaga yung posibilidad na mabuhay mga ka-backyard. Swerte ka na lang mga ka-backyard pag first time ng parakeets mo at may marami siyang nabuhay na mga painakay. So, ayan po yung breeder ko mga ka-backyard, back-to-back red eye po yan. So, ibalik ko na ang kanilang mga anak mga ka-backyard para makapagpahinga na sa loob ng nest box. So, ayan mga ka-backyard, ang ganda talaga ng ulo niya mga ka-backyard, double crested po yan. So, at ang mga parents niya mga ka-backyard, ayan po, yung albino red eye at saka yung lutino red eye ko mga ka-backyard. So, itong painakay na to mga backyard is anak po ito ng back-to-back frillback hago ko. So, yung spangle ko at saka yung sky blue ko mga ka-backyard na cinnamon. So, ayan. I hope mga ka-backyard may lalabas na visual dito. Kasi, para makapagpalabas naman tayo mga ka-backyard ng magandang quality sa mga frillback hago natin mga ka-backyard. Very good talaga ang parents nila mga ka-backyard dahil nakikita ko sa mga inakay niya is busog na busog talaga. So, ayan mga ka-backyard, I hope mag-complete hago to mga ka-backyard dahil ang likod niya mga ka-backyard, tingnan nyo. Meron pong parang flower sa likod. Actually, hindi pa yan na-develop dahil bata pa ito. Update ko kayo mga ka-backyard pag once lumaki na to. So ayan po yung parents nila mga ka-backyard. At saka yung isa is nasa baba na po kasi hindi na siya matutulog sa nest box mga ka-backyard.
Iwan ko mga backyard, wala pa siyang kumpletong balahibo. Tapos, ayan, bumaba na sa cage niya mga backyard. Hindi na siya natutulog sa nest box. So, itong dalawa na lang ang ibalik ko mga backyard. Dahil need pa talaga nilang magpainit sa kanilang nanay. Kaya, doon muna sila sa loob ng nest box mga backyard. So, ito naman yung mga painakay ko mga backyard sa DIY cage ko na yung electric fan mga backyard. So, ayan, mayroon po siyang 4 na inakay. At ang lulusog po nila mga backyard. Yan, busog na busog po. Nakikita niyo naman yung isang inakay mga backyard na nasa harapan. Busog na busog mga backyard. Ang ganda talaga mag-alaga ng parents na ito mga backyard. So, dito ako kukuha ng isa ko pang ibibigay sa customer natin mga backyard dahil nag-request ng dalawa, so nakakuha na tayo ng isa kanina sa loob. So dito kukuha naman ako ng isa mga backyard para kumpleto na yung request niya na mag-alaga siya ng ng hand feed. So ayan mga backyard, may napili na ako. So ayan po yung parents sa labas mga backyard, nakatingin lang. So ayan mga backyard, ang ganda po yung napili ko at nalagay ko na rin sa box mga backyard. So ayan po si ma'am mga backyard, nakuha na po niya ang order niya. So maraming salamat nga pala sa order mong 2 hand feed ma'am. Ikaw na pong bahala sa kanila. So dito na magtatapos ang vlog ko mga backyard. Maraming salamat po sa panonood. Enjoy lang po tayo sa hobby natin. God bless po sa ating lahat mga backyard.